Nitong Marso lang nasagip ang isang batang ayon sa kanyang mga kaanak ay pinaglimos sa panahong nawawala ito. Di tulad niyan, ilan pang kaso ng pagdukot ang hindi pa natututukan. May sapat nga ba tayong batas para tugunan ang ganitong mga kaso? Tutukan sa special report ni Oscar Oida. Halos di na raw natutulog ang inang si Maria Jessica sa araw-araw na paghahanap sa nawawalang 12 anyos niyang anak na si Briel Josue. Sa mga nakakita po sa anak ko, baka po sakaling may nakakuha sa kanya. Sana po napapakain siya ng maayos, naaalagaan siya. Hindi po sana siya napunta sa mga masasamang loob. Tsaka dalangin ko rin po, masoli na siya sa amin. Kasi po matagal na rin siya nawala eh. Noong March 20 pa nawawala si Briel. Nakunan pa siya ng CCTV habang naglalakad palayo sa kanilang lugar sa may barangay 770 Zone 84, lungsod ng Maynila. Naiwan daw noon sa bahay si Briel. Kailangan daw kasi magtrabaho ng kanyang ina. Bagay na matagal-tagal na din naman na daw nilang nakakagawian. May cellphone po talaga siya sa bahay, hindi po siya lumalabas. Kaya lang po kasi walang wifi yun. Kumbaga dina-download lang din po yung mga pinapanood niya na cartoon. Nawalan po ng wifi, siguro po nagsawa na rin sa mga pinapanood niya. Kung saan-saan na raw sila nakarating kakahanap, pero bigo silang makita ang bata. Kasi po ang nakarating sa mga sa Mindoro natin po, wala po talaga, wala na ako ng lakas ng loob. Siguro yung bata ay nakalayo na po yan talaga dito sa District 5. Hindi na po yan dito. Kasi kung dito lang, nakauwi na yan. Dahil kaming mga chairman, mayroon po kaming GC. Ang pangamba pa umano ng ina ni Briel. Kasi po may mga nababalitaan po ko, ginagamit ng mga sindikato. Yung ganun po, pinapalimos sa daan. Tapos kukunin po yung pera. Ganito raw ang nangyari kay Ali, ang 5 taong gulang na bata mula sa Angeles, Pampanga na nakitang kinuha ng isang lalaki. Makalipas ang ilang araw na paghahanap, natagpuan si Ali sa Novaliches sa Quezon City matapos siyang mamukaan ng mga concerned citizen sa inilabas na ulat ng 24 oras. Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos, magkapera siya. Hindi ko alam ano pa susunod niyang gagawin. Kaya hindi po pwedeng hindi siyang mananagot. Kukulungan niyo po siya? Pakukulong ko po siya talaga. Ang DSWD aminadong naaalarma sa mga insidenteng gaya nito. Of course, nababahala kami. Being the agency that is lead in social protection, nababahala ang DSWD sa mga reports na may mga bata na nagagamit para maglimos o gumawa ng mga activities that are unang-unang detrimental to their growth and development. Ayon sa Council for the Welfare of Children, walang sapat na datos patungkol sa mga batang dinudukot at pinagpapalimos sa lansangan. Kung pagbabasihan ang impormasyon mula sa PNP-NCRPO na nasa Freedom of Information website, mayroon lamang nakatalang 47 kaso ng mga batang nawawala. Hindi malinaw kung mas marami ang hindi naiuulat. Isa sigurong reason kung bakit walang masyadong data kung ilan yung mga batang trafficked at pinagpapalimos. Dahil siguro maaring nakakommingle din yan sa iba't ibang krimen na napagsasadlakan ng bata. Kasi ang bata po kasi, pag yan ay traffic, pwede yang i-traffic for purposes of child labor, sexual exploitation, whether online and offline. Saka pwede rin parang kung ano-anong klaseng exploitation pa, na maaring kasama na kasi dyan yung pagpapalimos. So maaring yan ay na-lump together and na-confuse na doon sa iba't ibang klaseng violence against children na ginagawa sa mga bata. Pero giit ng CWC, may sapat naman daw tayong mga batas at puspusan din ang mga operasyon ng iba't ibang law enforcement agencies para mapanagot ang mga nang-aabuso sa mga kabataan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.